Ang General Santos City ay isang lungsod sa lalawigan ng Timog Cotabato na matatagpuan sa isla ng Mindanao. Ang lugar ang sentro ng kalakalan at industriya ng rehiyon ng Soc Sargent. Dati itong kilala bilang Dadyangas dahil sa puno ng Sisyphus spina Christi na minsan ay masagana sa lugar at ngayon ay isa ng protektadong species sa ilalim ng Republic Act 8371 at pinangalan ng General Santos hango sa pangalan ni General Paulino Santos, isang commanding general ng Philippine Army. Binansagyan din ang lugar bilang tuna capital ng ating bansa dahil sa ito ang pinakamalaking producer ng sashimi grade tuna sa buong kapuluan. Ang kwento po natin ngayon ay bilang pagtugon sa kahilingan ng isa sa ating manunood. Ito po ay ang naging masakit na katapusan sa buhay at pangarap ni Cindy Rose Villena. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. Katatapos lamang na masayang pagsalubong ng bagong taon noong 2014, nang matagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang freelance model at 18 anyos na dalaga na si Cindy Rose Villena. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito sa madamong bahagi ng Barangay Apupong sa General Santos noong January 24, 2014. Ayon sa medical legal findings, ay pinalo ng bote sa ulo ang biktima, hinataw ng pala sa likod, base sa mga pasa at bakat na nakita nila sa likuran nito, ganun din sa kanyang dibdib at mukha. Bago ito inilublob sa maputik na tubig dahil sa natagpuang putik sa kanyang baga. Ang biktima ay nakaranas din ng panggagahasa na siyang tiningnang motibo ng mga pulis sa karumal-dumal na sinapit ng biktima. Maliban dito ay nakakita din sila ng hibla ng buhok na hawak-hawak ng biktima sa kanyang kamay. Ayon sa mga investigador, ay malaki ang posibilidad na ang nasabing buhok ay pagmamay-ari ng suspect. Agad naman na nabuo ang Task Force Villena para mag-focus sa investigasyon. Walang masyadong impormasyon na inilabas ang kapulisan tungkol sa ginawang investigasyon sa kaso ng pagkamatay ni Cindy, maliban sa nagawa nilang matrace na ang huling tao na nakasama ni Cindy Rose ay ang kaibigan nito na si alias Jojo. May mga ongoing kasi tayo ng mga police operations sa ngayon, kaya hindi tayo pwedeng maglabas talaga ng detail sa kung paano po nag-iimbestiga yung police natin. But yun nga, as always na sinasabi natin, sa tamang direksyon po yung pagkagandak ng investigation. Ayon sa pamilya, ay sinundo nito si Cindy noong gabi at matapos noon ay hindi na ito nakauwi. Subalit ayon naman sa kaibigan ni Cindy, ay sumakay si Cindy sa isang tricycle noong gabi para umuwi ng kanilang bahay. Ang nasabing tricycle driver ay hindi naman matagpuan ng mga pulis at naging subject sa isang malawakang manhunt operation. Ayon sa Task Force Villena, base sa mga nakuha nilang impormasyon at mga ebidensya, ay 98% na ang itinuturing na suspect sa pagkamatay ni Cindy ay ang tricycle driver na patuloy pa ring mailap sa batas, ang 38 years old na si Norhan Gembulanan. Kabilang sa mga ebidensya na kanilang nakuha ay ang tricycle na huling sinakyan ng biktima. Bago matapos ang buwan ng Enero 2014, ayon sa mga pulis, ay handa na silang magsampa ng kaso laban sa suspect. Kompleto na umano ang lahat maliban na lamang sa complaint affidavit ng pamilya ng biktima. Ilang beses nilang pinuntahan ng pamilya at pinakiusapan na magpasa ng complaint affidavit. Pinakiusapan na yun ang gawin nila, pumunta lang dito sa Juan, kunin yung death certificate, tapos dalhin dito sa ating opisina, at nang makunan sila ng kunting salaysay as complainant, and then yung mga witness naman natin, complete. Ngunit ayon sa pamilya, ay tila nakukulangan sila sa investigasyon ng mga pulis. Ayon sa kanila ay gusto nilang makasiguro na ang tao na kanilang sasampahan ng kaso ay siyang tunay na may sala. Bahan ako na baka po yung ibang tao na wala naman po kasalanan, baka yun sila po ang maparusahan, at saka yung may kasalanan po talaga sir, hindi mahuli at gagawa pa rin ng krimen. So,
kawawa ang batang mabiktima at saka ang parents na mawala ng anak po. Ang sakit-sakit kasi ramdam ko po yun. Naniniwala din ang pamilya na dapat na imbestigahan pa ang kaibigan ni Cindy na sumundo dito noong gabi ng Huwebes, January 23, sa kanilang bahay at ang huling tao na nakita nilang kasama ng anak bago ito umalis sa kanilang bahay. At para mas makasigurado, ay lumapit ang pamilya sa NBI para magsagawa ang mga ito ng kanilang parallel investigation sa sinapit ni Cindy Rose. Bilang pag-unlak sa request ng NBI, ay pumayag naman si alias Jojo at dalawa pa na sumailalim sa isang lie detector test. Kahit pa nga hindi naman tinatanggap sa hukuman ang resulta ng lie detector test bilang ebidensya, ay malaki pa rin umano ang maitutulong nito sa investigasyon ayon sa NBI. Para ma-prove lang na innocent ako. Yan lang naman gusto nila eh. Ibigay yung mga lahat na gusto nila para matapos na. Kasi gusto lang namin linisin ang mga pangalan namin. Kasi na-involve naman kami dito. Sa amin lang, dapat mag-trust lang ang family Cindy sa amin kasi nagkatulong din kami na para masolve tong case na to. We're safe and we're innocent. And we're not involved with that case or crime. Base sa lumabas na resulta sa isinagawang investigasyon ng PNP at NBI, ay lumalabas na ang itinuturong suspect ng mga ebidensya ay ang tricycle driver na si Norhan Gembulanan. Ang suspect ay agad na sinampahan ng kasong murder sa prosecutor's office ng General Santos. Sa bisa ng isang warrant of arrest, ito ay naaresto ng pinagsamang puwersa ng NBI, PNP at Philippine Marines matapos na mamataan sa Maitum, Sarangani Province. Subalit sinubukan nitong tumakas at manlaban sa pamamagitan ng pagpapaputok ng baril, kaya naman ay walang nagawa ang mga arresting officer kundi gumanti ng putok. Nagtamo ito ng tama ng bala ng baril sa kanyang dibdib at malubha ang lagay nito ng kanilang isugod sa Maitum Municipal Hospital. Matapos malapatan ng first aid, ay agad din itong inilipat sa General Santos City Hospital. Makalipas ang operasyon at gamutan, ay maayos naman ito na nakalabas ng hospital at ipiniit sa General Santos City Jail habang dinidinig ang kaso sa hukuman. Sa kabila ng mga ebidensya at ilang pahayag ng mga testigo, ay tinanggi nito na may kinalaman siya sa nangyari kay Cindy Rose. Madiin nitong pinagdiinan na buhay pa ang dalaga ng kanyang iwan sa mga kaibigan nito na sila alias Jojo. At nang tanungin kung bakit siya umalis at nagtago, ay sinabi niya na dahil natatakot siya sa mga pulis at para na rin sa sariling buhay. Tinuligsa naman ng pamunuan ng Notre Dame ang pagkamatay ng kanilang estudyante. Dito kasi nag-aaral si Cindy Rose na noon ay nasa 3 taon niya na sa kursong mass communication. Pangarap ni Cindy Rose ang maging isang magaling na broadcast journalist. Ayon sa ina ni Cindy, ay bata pa lamang ang anak ay may taglay na itong kagandahan. Hindi lamang sa kanyang panlabas na anyo kundi pati na rin sa kanyang puso. Saksi umano siya sa pagiging matulungin, maunawain at mabait ni Cindy. Sabi ni Father, anong pangalan niya? Sabi ko, Cindy Rose. Ang ganda-ganda ng batang ito, sabi niya. So, hindi lang mukha niyang maganda, hindi panglabas ng maganda. Ang puso niya, yung dito. Kasi, habang lumalaki siya, nakikita ko kung anong ugali niya, ang totoong ugali ng bata niya. Matalino din ito sa katunayan, mula na mag-aral ito ng kinder ay lagi itong may nakukuhang medalya. Palakaibigan din si Cindy at mahilig itong sumali sa mga activities sa school at maging sa mga beauty pageant. At dahil nga sa angking kagandahan ay madalas din itong gawing modelo. Taong 2010 ay umalis ang ina ni Cindy para magtrabaho sa Cyprus para na rin matustusan ang pag-aaral ng anak. 4 na taon nitong hindi umuwi ng bansa
dahil sa nais nitong makatapos muna si Cindy bago siya bumalik ng bansa. Ngunit hindi niya lubos matanggap na sa kanyang pagbabalik ay wala ng buhay ang anak na kanyang dadatnan at mas masakit pa ay namatay ito sa karumal-dumal na kamatayan. Pumunta ng Cyprus is 2010, June. Yung flight ko kasi 10 o'clock. So papasok siya ng school, 7:30. Yung sinabi niya sa akin, Mama, aalis ka na. Pagdating ko ng hapon, hindi na kita makikita. Yung huli-huling hug mo, anak ko sa akin, niyakap niya. Sinabi ko pa sa kanya, hindi anak. Babalik din si Mami, Mama. Akala ko after 2 years makabalik ako eh. Kaya lang, nasama sila na 4th year, college, at saka si Cindy first sa college, kaya nagipit ako sa pera. Parang baliwala na yun sa akin. Nagaw siya. Hinag ko rin, pasimple lang. Hindi ko naman yun nakalain na yun na pala ang huling hag ng anak ko sa akin. Nung sa Cyprus ako, tinitingnan ko yun sa FB. Tapos, sinisutan ko yun ng kamera, yung mga kuhaya doon. So, minsan, tinitingnan din ng kapwa ko doon ng Pinay. Sabi niya, sino bata na yan? Sabi ko, anak ko yun. Titingnan mo na yung mukha ko. Sabi niya, anak mo yun? Ang ganda? Sabi niya, parang hindi sa maniwala na, anak ko. Saka, lagi siya nasasabi na, Mama, uwi ka na. Sabi niya, miss na kita. Pero sinasagot ko na, anak, pisin mo. Kung miss mo ako ng 10 beses, sa akin 20. Shoutout po sa Riderman Motovlog TV, kay Mami Monique Barkman, Ma'am Freda Domingo sa Singapore, Ma'am Malia Empowered sa Hong Kong, Ma'am Amira Hondos sa Bahrain, Ma'am Erlinda Estremo sa Siargao, Ma'am Jelly Belen sa Cyprus, Vince Aguilar, ang nurse supervisor sa Makati Medical Center. Hello po sa inyong lahat sa Makati Med. Maria Socorro Media sa Italy, Ma'am Clara Rolauer sa Germany, Ma'am Rosemary Biagtan, Ma'am Josephine Baker Seneca na aking pong kababayan, at sa inyo pong lahat na walang sawang sumusubaybay sa atin pong mga videos. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you in my next video.